Aus. Alright. Bago ang lahat, magandang hapon po sa inyong lahat. Mega love shout out. At siyempre sa lahat ng ating mga OFW, ayan, mega love shout out po. At mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod. Alright. Kay Audrey Nicole, ayan, magandang hapon po. At kay Ji Chang Wok, ayan, mega love shout out. Kay Kagawad Antonihan, mega love shout out. At sa lahat po ng mga solid natin subscriber, mega love shout out po. Kay Nani Sanchez Vlog, ayan, mega love shout out. At siyempre sa ating mga solid at sa mga bago nating subscriber, mega love shout out po sa inyo lahat. 1 million in the house. Ang sakit po ng mata ko. Mahirap mag-drive na mahirap mag-drive na sumasakit yung mata. Kailangan talaga siguro ng yung antipara. Ayan, 1 million in the house, mega love shout out. At kay Biyahing Frankel Sam, mega love shout out. Siyempre sa lahat nating mga kaibigan, mega love shout out po sa inyong lahat. Alright. Magandang hapon po. Ayan, bago tayo ngayon po ay mga kaganapan ngayon sa labas ng Senado at sa loob. Ngayon po ay grabe ang kapulisan doon sa may Senado. At ngayon po ang pagtitestigo ni NBI Director Matibag. Kaya abang-abangan natin ang kanilang mga abangan natin kung anong mga yung watusi ba or rabintador. Di ba? Ayan ang mga kaganapan ngayon sa Senado. At hindi na kontento si Senator Tulfo. Talagang nagwalwal siya sa labas ng social media dahil talagang feeling niya na biktima siya ng ni Cayetano. Kasi nga sabi nga ni Senator Cayetano ay useless kung makikipag-argumento ka sa wala namang alam sa batas, kung saan iyon nga ang pinanggagalaitin ni Senator Rizon Tiberos doon kay Senator Marcolita na sinabi ni Marcolita na hindi worth it. Di ba? Yung mga ganyan hindi worth it na makikipagdebate sa mga hindi abogado, walang alam sa batas, Kaya ang ginawa naman ni Soto ay tumayo din siya at sinabi niya nga na hindi nga siya nag-graduate ng law, ng 4 years course. Pero 29 years naman siyang gumagawa ng batas. Ang tanong, di ba? Ang tanong, sinusunod ba nila yung kanilang mga ginawa na batas? Di ba? Kasi kung titingnan mo, parang hindi naman nila sinusunod. Sila ang gumawa, pero hindi nila sinusunod. Di ba? Nagyayabang ka na 29 years ka nang gumagawa ng batas. Pero,
Sinusunod nyo ba? No? Kasi katulad kahapon, pinayagan na ng presiding judge ni Senador Escudero na isumpina ang bank record ni Vice President Sara Duterte simula 2016. 2016, di ba? Hindi pa siya politiko nun. Di ba kasi tumigil siya eh. Tumakbo siya uli nung pagtakbo ni Pangulong Duterte ng pagka presidente. Yun 2016. Kumbaga, simula doon. At sinabi naman ng defense na anticipated na nila yung mga bagay na yon, kaya nga pinaghandaan na nila. Pero nakakalungkot nga dahil nga siyempre may maaapekto na private individual, hindi pa rin nila sinunod ang batas. At maraming nagsasabi na mga legal luminaries na yun ay pwede na nilang pwede na nilang ilapit sa Korte Suprema. No? Ang problema, kailan pa didesisyonan? Kasi maraming mga nakapending ngayon na mga suliranin ang pero sa tingin ko hindi na nila iko-contention, maliban na lang kung may mga panibagong pag wala silang makita, maghahanap na naman. Kasi nga sinabi nga ni Senator Alan Cayetano na paano mo sabihin na hindi fishing expedition yan, wala kang pinupunto doon sa bank record kung kailan sila nagkaroon ng problema, kung kailan may suspect sila na kasi wala talagang as in tinatanong nga ni Cayetano kahapon si Jokno na saang parte doon ng bank deposit ang nagkakaroon ng discrepancy. Hindi niya maipaliwanag, basta sabi niya pag nabuksan makikita nila ang problema. Ngayon, ang magiging problema doon kung wala talagang problema, sa susunod pwede na nilang yun na lahat ng politiko buksan lahat ang bank record, kasi nga pinayagan nga ng presiding officer pero ang gusto ko nga, dahil nga pwede sigurong mag-privilege speech ito si Senator Revilla, kasi si Senator Revilla lang kung ganon din lang naman at papayagan natin na buksan lahat ang bank record ng isang vice presidente, lahat na, wala na tayong sisinuhin, lahat tayo maglatag. Kaya siguro baka pinaghahandaan nila kung paano nila mailatag ng gusto yan, diba? At ang hindi ngayon at ang napakaingay ngayon ay itong si Senator Ping Lacson, diba? Nasabi niya mamamatay siyang malinis at hindi nangurap. Alright, 6 million in the house. Mega love shout out. Ngayon, may paparinig po ako sa inyo. Salamat po sa nag-like at sa magla-like pa. Maraming salamat po sa inyong lahat. May paparinig po ako sa inyo, Nardi Z. Ayan, mega love shout out. All congressman. Tama. Lahat ng politiko. Ayan, mayroon akong ipaparinig sa inyo. Nung part ito ng 2016 kung saan inakusahan ito ni Lacson si Paildon, ayan, parinig ko muna sa inyo. Hindi mo sila eh. That's why I cried sometimes
during the hearing. I pity the families of these people you are destroying. Nagtatago ka dun sa immunity mo. You have an ambition to become president. You have proven that already. Tumakbo ka noong 2004 eh. Gusto mo ba tumakbo ulit? By destroying me, by destroying the few people that I brought in there to try to find out what's happening inside the Bureau. Now you know, mga kababayan, this is Senator Lacson. Hindi to chismis. I provide you the documents. I provide you the documents. And the documents, the evidence will bear this out. Patutunayan niya ito. Senator Lacson, this is not chismis. Hindi to katang isip. Kagaya ng paninira mo sa amin. Isa kang smuggler. If you deny knowing this, you have nothing, you know nothing about customs. The more so, na sinungaling ka. Kasi kung di mo to alam, wala kang alam sa customs. Eh, ba't ka naglabas ng kung ano-ano? I don't know the other people there, but I can vouch for my team. Matitino sila, Senator Lacson, at alam mo yan. At alam mo yan. Now, mayroon kayong common denominator na maiingay dyan eh. Si Senator Trillanes, pinatunayan din niya na matas ambisyon. Tumakbo nga siyang Vice President eh. Naka 800,000 siya out of 54 million na botante. Ikaw nakailan milyon ka nung tumakbo kang presidente. So gusto niyo magpasikat eh. Okay lang magpasikat tayo, sir. Pero not at our expense. Please, don't lie to the people para magsumikat ka lang. May pamilya ka eh. May pamilya rin ako. May pamilya yung sinisiraan nyo. My God. You are senator. You are respected. And when you lie, it is your responsibility to make sure that your statement will be investigated and bring to justice everybody. And have the courage to stand up and say, I'm sorry, Commissioner Faeldon, hindi ka pala kurap. I'm sorry, General Icarma, hindi ka kurap. I'm sorry, Deputy Commissioner Gambala, hindi ka kurap. I'm sorry, Director Mr. Campo, hindi ka kurap. I'm sorry, Ebreo, hindi ka kurap. You also have to have that courage. Hindi yung sisiraan mo kami para mukha kang anghel. Ito ka. Ito pamilya mo. Ito yung kinakatakutan nyo kasi nakikita na namin. We will bring you to justice. That's why you want us out. You want us out. But you don't need to do that. I volunteered to get out. I cannot believe you're part of this. Okay lang yung iba eh. Tanggap ko na corrupt sila. But you, Senator Lacson, how can you explain this? Hindi mo to alam. Eh anong alam mo? Mga kababayan, this is the state of our politics today. Ito ang kalagayan ng ating politika ngayon araw. Naaawa ko sa ating bansa. Naaawa ko sa atin lahat. Dahil itong mga nakikita natin, iniidolo natin, eto sila. Eto sila. Now, how much more for the non-Lacson in the government that we all believe they are outrightly corrupt people? Kayo na ang uhusga. Now, I urge you to investigate this. Player ka ba? Player ba ang anak mo? Dami mo ba ito? Dami mo ba ito? Ito yung mga terms nyo eh. Ito ba yung mga dami nyo? Mga kumpanyang ito? Investigate it. Investigate it. And I've been asking, in fact, sumulat ako kay Presidente a month ago na. In the start of the investigation of that tranche, I asked the President to conduct a thorough investigation of the whole thing. I want everything investigated. Ako yung unang-unang tumawag niyan. I also asked the World Customs Organization to conduct investigation. I want the whole truth to come out. Not the half-truth, Senator Lacson. The whole truth. Including this. Diba? Narinig nyo? Yung ano na yan, nung panahon ni Nicanor Faeldon, nung siya po ay Bureau of Customs Commissioner. Ngayon, doon yung sa mga sinasabi niya, doon niya daw
negosyo na sangkot itong yung anak ni Senator Lacson. Kaya nga sinasabi niya dyan na sinisiraan niya yung iba, parang magmukhang anghel siya. No? Nakuha niyo yung kanyang ano. Kung matatandaan niyo, pagkapanalo niya ng senador, nag-privilege speech siya. Na yung pumutok na yung flood control scandal, talagang tudok, privilege speech siya. Pagkatapos nun, na privilege speech, sinabi niya naman, talagang napakaingay niya. Parang ang ano niya, black propaganda. Sinabi niya na may labas-pasok sa opisina ng isang senador na isang kontratista. Hindi niya pinangalanan kung sino. At sa bandang huli, itong mga nagdaang panahon, si Senator Cayetano ang nagbuking na yung ano pala, yung kontratista pala na yun, labas-pasok doon sa opisina ni Senator Lacson. Ayon yung kay, simula doon kay Paildon, papunta kay Lacson. Kumbaga tayo lang, kinukunik-kunik lang natin. At sinabi ni Senator Cayetano na nung parang anong tawag ba nito? Yung inaano niya binubulgar niya na talagang may labas-pasok doon. Siyempre siguro para sa madaling tinatakot niya para makiusap sa kanya. Oo, siyempre mga senador yan nag-uusap-usap yan, lalong-lalo na pare-pareha silang administrasyon. Huwag mo nang ibulgar, diba? Siguro mga ganyan na usapin. At si Senator Cayetano din nagsabi na nung diba sinasabi nga ni Senator Cayetano na tuta na ni Lacson itong si Erwin Tulfo, Senator Erwin Tulfo, ayon niyan kay Senator Cayetano. At nung una ang ginagawa ni Senator Lacson, parang binablockmail si Senator Erwin para maging mahawakan niya sa liig, parang ganun ang niya eh. At nung bandang uli, yun nga ay nung nakuha niya na, naging magkakampi na sila, nawala lahat yun, tumahimik lahat hanggat sa naging Blue Ribbon Committee na si Lacson. Pati yung flood control investigation nawala lahat, as in nawala lahat. Ano ang nangyari? Bakit nung una talagang siya, ibig sabihin nakuha niya na yung atensyon na parang sabi nga ni dating commissioner na Nicanor Paildon, nakuha niya na yung atensyon ng tao na kumbaga yun na yung nagmukhang anghel na siya. Di ba? Nagmukhang anghel na si Senator Lacson, nakuha niya na yung simpatya ng tao. O ngayon, ang nangyari ngayon, pinagtakpan niya na ng buong buo yung pinagtakpan niya na ng buong buo yung flood control, di ba? Kung matatandaan niyo, pinipilit niyang pumirma yung mga opposition doon sa kanyang kalahating pag-iimbestiga doon sa flood control, na ang nakapirma ay 7. Ilan ba silang majority, di ba? 13? Bakit 7 lang ang nakapirma? Ibig sabihin, walang tiwala doon sa investigasyon yung kasama niyang 6? Kasi 13 sila eh. Kasi majority sila, ibig sabihin, pag pumirma sila lahat doon, ibig sabihin, majority na yun. Pwede nang ipasa. Bakit hindi pumirma yung mga kasama niya? Di ba? Ibig sabihin, doon mismo sa ginagawa niya, duda yung mga kasama niya.
Kaya gano'n na lang ang pag-aano nila, gano'n na lang ang galit ni Lacson kay Paildon dahil binuking nga siya kung saan na naibalita yun sa mainstream media na yung kanyang anak pala ay number 1 na naglalabas-pasok na nagpapasok ng mga simento dito sa Metro Manila, na sinasabi nga na may problema, sinasabi ni Paildon. Kaya siguro kaya ang nangyari, nagkandalit-silit ang karir ni Nicanor Paildon kung saan natanggal siya sa pagka Bureau of Custom at nalipat siya sa correctional sa NBP, National Bilibid Prison. Nalipat siya doon at natanggal uli siya hanggat sa natanggal siya. Talagang hindi siya tinigilan kasi nga binangga niya itong si Senator Lacson. Ayon yung kay Paildon, siya mismo na sinasabi niya mismo na hawak-hawak niya yung mga ebidensya. Di ba? Kaya nga nagkandalit-silit ang karir ni Nicanor Paildon. Ngayon, sino ngayon ang nananatiling anghel sa paningin ng tao? Si Lacson pa rin. Galing niya galing niya gawa ng propaganda No? Galing niya gumawa ng propaganda para makakuha siya ng Tingnan niyo yung binulgar-bulgar niya na may mga pumupunta. Yung pala kay Erwin Tulfo pala pumupunta. Nabandang uli, sinasabi nga nila na totoong may pumupunta pero tumingin lang 'yon sa tumingin lang 'yon doon sa ipapagawa na opisina ipare-renovate na opisina ni Senator Tulfo. Di ba? Wala namang masama doon. Kasi magpapa-repair. Pero ang problema, para lang makakuha kagad ng atensyon si Senator Lacson, binulgar niya kaagad na mayroong pabalik-balik na isang kontratista sa loob ng opisina ng mga senador. Hindi niya sinasabi kung sino ang senador. Diba? Yung pala, kakampi niya. Kaya nung siguro, Panyero, huwag mo namang ibulgar. Walang problema, magtulungan tayo. Kaya siguro nung nakuha na ni Lacson yung ay sunod-sunuran na lang si Erwin Tulfo. Kaya yun naman ang sinasabi ni Senator Cayetano, naging tuta na si Erwin Tulfo. Kaya si Erwin Tulfo, galit na galit naman yung kay Cayetano. Kung saan kahapon nga po ay nagkaroon na naman ng bangayan sa pagitan ni Senator Robin Padilla, ni Tulfo at saka ni Cayetano. At ayun, tumayo din si Soto. Kasi nga sinabi nga ni Robin Padilla na ginagamit na paninira sa kanya yung hindi daw pag-appear ni Senator Robin Padilla. Yung pala, nag-appear naman pala siya sa Sandigang Bayan. Ibig sabihin, hindi lang nakapublish. Di ba? Kaya ang ginawa ni Robin Padilla, huwag nyo na akong i-intimidate bilang isang judge. At ang ginawa naman ni Erwin Tulfo, ni Senator Erwin Tulfo, tumayo naman siya, ay siyempre, pasikat din. Huwag nyong gamitin dito yung pagreklamo nyo sa impeachment na ito. Kaya tumatagal ang impeachment. Alam nyo, may mga dahilan naman siya. Pero hindi niya naintindihan kung ano ang pinupunto ng isa. Kaya sinabi naman ni Robin Padilla na integridad ng isang huwes sa Senado habang nagtatrial ang iniingatan ko. Sinabi ni Robin Padilla, kaya nga hindi siya hindi siya nag-iingay na nag-comply siya doon sa inano ng ombudsman, kung saan pinapalabas naman ng mga media na hindi nag-comply. At kahapon nga inilabas niya doon sa oras ng
session ng impeachment trial kung saan ito naman si Erwin Tulfo ay nagmamaktol. Bakit daw kailangan doon magreklamo sa oras ng impeachment? Diba? Tama ba yun? Samantalang ang inaano ni Robin Padilla ay pinapaliwanag niya doon na wag nyo sanang wag nyo bigyan ng kulay ng wag nyo bigyan ng malisya yung pagka senator judge. Yun ang paliwanag ni Robin. Masama ba yun? Tungkol sa impeachment, integridad nga ang pinag-uusapan eh. At ngayon medyo napikon din si Cayetano, kaya sinabihan din ni Cayetano na mahirap makipag-argumento sa sa hindi abogado. At yun, tumayo din si Soto na siya daw ay hindi siya nag-abogado ng 4 na taon, pero 29 na taon siyang gumagawa ng batas. Diba? Ang tanong, sinusunod nyo ba yung ginawa niyong mga batas sa loob ng 29 na taon? Diba? Yung simple nga eh. Na mayroon ng batas doon sa AMLAC eh. Hindi nyo sinunod, di ba? Pinabuksan nyo pa rin kahit alam nyo na bawal. Pero na dahil nga sa demokrasya, nagwala ba yung mga defense? Nagwala ba yung mga opposition senator? Hindi naman eh. Ang inaano nila, yung integridad. Di ba? Kasi nga, sinasabi nga naman ng defense, anticipated na nila yon, kaya nga pinaghandaan nila. Naghanda na sila. Ang problema, siyempre, ang tawag, ang nila doon, kuha ng atensyon. Kumukuha ng atensyon sa taong bayan na, di ba? Sasabihin, ganun pala kasipag ang mga ito. Di ba? Ayaw nila para mapadali yung trabaho. Ganon ang pinapalabas ni Senator Erwin Tulfo na wag nyong dalahin dito ang sinasabi ni Erwin Tulfo na wag nyong dalahin dito yung inyong mga reklamo sa impeachment court. Doon kayong magbida-bida doon sa labas. Maghanap kayo ng mainstream media. Ang problema, ang mainstream media nandyan, tabi-tabi yan dyan. Nilalabas ba ang tunay? Hindi. Kita nyo ngayon ang hindi ba kayo nagtataka sa ABS-CBN? Halos ipopost nila araw-araw, talagang ipagduldolan sa mukha nyo pagbukas nyo ng social media nyo. Ayan, ABS-CBN. Sasabihin nila na bumaba ang krimen. Di ba? Pinangangalandakan parang gusto lang isubo sa inyo, ipakain sa inyo yung sinasabi ng na bumaba ang krimen. Yung pala sa papel lang. Paano bumaba talaga yung krimen kasi walang nagre-report? Paano magre-report? Nandun lahat yung kapulisan sa Mindula, nagbabantay. Kung saan ang rally, nandun sila nagbabantay. Kita nyo, pati full force ang gobyerno ngayon. Diba, tingnan nyo ang pinagagawa ni NBI Director Matibag. Ang kinakalkal nila, yung malaking kaldero doon sa Clark noong 2019 na ang chairman ng BCDA si Vince Dizon. Iimbestigahan nila yung 2019 at marami daw siyang nakitang irregularidad. Doon sa flood control, wala silang nakitang irregularidad. Di ba? Nakabulol-bulol na tuloy ako eh. Di ba? Kasi nga, sinabi na ni Pangulong Marcos na ghost project, pero walang irregularidad. Di ba?
kinakalimutan ng NBI kasi ang nakikita ng NBI ay hindi niya nakikita yung sa malapit, yung sa malayo ang nakikita niya. Ang nakikita niya yung 2019. Yung 2024, 2025 hindi niya nakikita. Ganun lang kasimple. 'Di ba? Anong tingin niyo doon? Halatang halata, 'di ba? At si Vince Dizon hindi nila iimbestigahan. Kasi si ang chairman ng BCDA nung panahon na yun tanging si Cayetano lang. 'Di ba? Hindi pwede si Vince Dizon kasi kakampi nila. Kailangan yung kalaban lang si Cayetano ang iimbestigahan. Kaya ang kahihinatnan ngayon, tingnan natin mamaya kung ano ang kalalabasan pagdating sa Senado ni Director Matibag. Yung mga defense lawyer, mga ano naman yun, mga mahinahon naman yun pagdating sa loob ng korte kasi gano'n naman talaga ang labanan pagdating sa loob ng korte kailangan diskartihan kung paano mo mailatag ng maayos para mapaniwala mo yung mga judge, mapaniwala mo yung judge doon sa iyong pinaglalaban, di ba? Kung hindi ka marunong sa litigation ay kawawa ka. Attorney kanin ang kalalabasan mo, di ba? Labasan lahat ng iyong dinipensa talo. Parang si dating Senator Sagisag, di ba? Sabi niya lahat ng dinidepensa ni lahat na hinawakang kaso ni Sagisag talo. Ganun yung mga kasabihan ba na mga ganyan na pagdating sa attorney. Ewan ko dito si Matibag kung anong kahihinatnan nito pagdating sa cross-examination, di ba? Yun lang ang ating mga update sa ngayon na yun. Kung kayo kinakaltasan kayo ng PhilHealth, may ayuda daw ang gobyerno na tigda 2,000. Kasi nanakaw na ng taga-gobyerno yung 60 billion. Nanakaw na nila yung 60 billion sa PhilHealth funds at saka sa PDIC. Kaya ngayon babawi sila at magbibigay doon ng ayuda na tigda 2,000. Di ba? Ang tanong doon, ilang libo naman ang mawawala sa gobyerno? Di ba? Baka yung 2,000 din, tig sa 10,000 bawat isa na naman ang nakadeclare. Tapos mangungutang na naman ng trilyon. Sa tingin nyo, makatulong yung 2,000 na yon? Maniwala kayo sa akin. Subukan nyo. Sa isang barangay, ibigay nyo yung kasi halos lahat naman yan may mga PhilHealth, lahat ng mga empleyado. Pagkatapos yung ibigay yung 2,000, sumunod kayo doon, pakita nyo piyesta, baha ng alak. Mapakinabangan ba ng pamilya yung alak? Hindi. Kaya maling sistema, mali na sistema, no? Magbibigay din lang pala kayo ng pira tinatakal nyo pa. Ilang trilyon ang nawawala sa Ghost Project. Kung binigay nyo yan sa bawat Pilipino, wala kang pipiliin. 115 ang registered na Pilipino. Kung binigyan nyo yan tagi 1 milyon, ilan lang yan? 115 billion lang. Ang problema, siyempre, pag binigyan niyang ng Pilipino, binigay sa Pilipino yon, wala na silang wala nang makakatkong. Di ba? Kaya, yon, ang sistema ng
Oh, sistema ng pamahalaan natin. Yung mga nagpapalakad. Talagang hindi na maganda. Tingnan nyo sa bawat rally ng UP ay napakaraming nagsusuporta. Kasi nga hindi na nila masikmura ang pinagagawa. Kita halatang halata naman na eh. Di ba? Pagdating lang sa investigasyon, ang nadadali lang yung mga oposisyon, yung kalaban nila, yung kumukontra sa gobyerno. O, yung mga hindi kumukontra, ayun, hayahay. Tingnan nyo, sabi ni Ombudsman, kunting-kunti na lang daw, kunting-kunti na lang. Oh, si Martin Romualdez. Yung pala, kinuha din yung kanilang mga pag-iimbestiga doon sa 8 Marines. Tapos pagdating doon sa Senado, kontrapilo nila yung 18 Marines na nagsasabing nagdala doon sa bahay ni dating Speaker Romualdez. Tapos yung Ombudsman, yung pala ang kinukuhaan nila ng mga ebidensya. Kaya sila mismo nagbabanggaan sila ng mayroon. Ha? Ibababa? 2 box lang yun? Oo. Kinuha namin kagabi sa bodega. Diba? Kaya makikita mo sila mismo. May kanya-kanya silang paborito. Hindi ko alam kung kanino sila, kung kay Marcos ba sila o kay Romualdez. Pakibaba na lang yung pinto. Kasi si Ombudsman Remulla, ang kinuhaan niyang sa pag-iimbestiga nila, yung 8 Marines na nag-deliver di umano ng pera doon sa bahay ni dating speaker. Tapos pagdating sa Senado, kontrapilo yung mga 18 Marines. Mga bagman daw. Diba? Ay, maraming salamat po sa mga nag-like dyan. At sa mga magla-like pa, maraming salamat po. Mega love shoutout po. 28 million. Diba? Magandang hapon po sa inyong lahat. Diba? Kaya nakakalungkot na umaabot tayo doon sa punto na sila mismo hindi magkakaintindihan kung ano ba talaga ang kanilang paninindigan, di ba? Oh. Kasi sa totoo lang, sinabi na ito isang beses ni Senator Marcolita na talagang pag nag-full blow ng investigasyon, masasagasaan itong si Soto, si Erwin Tulfo at saka si Lacson. Tatamaan. Sinabi na ito ni Senator Marcolita sa mainstream media kung saan doon sa Net 25 yung kanyang programa sa hapon. Na masasagasaan nga kasi silang tatlo, isa sila doon na tatlo sa nakinabang doon sa pera ng flood control kasi nga iyon ang ginasto ng 2025 election. Di ba? Kaya malaki talaga ang chance na ayaw talaga nilang payagan na mabuksan ang flood control. Kaya ipagdasal nyo na magbago ang liderato ng Senado. No? Ipagdasal nyo na magbago ang liderato ng Senado para mabuksan lahat. Mabuksan lahat yung investigasyon na ng flood control. Magkaalaman na kung sino ang mga matitino. Diba? Ngayon, ang tinatarget nila, si Cayetano na ang tinatarget nila. Wala naman tayong dyan. Kung nagnakaw
Sila Cayetano, di parusahan, ganun lang kasimple. Pero wag yung selective. Oh. Katulad yan, pinayagan nyo, alam nyo naman na bawal, pinayagan nyo buksan yung bank account, alam nyo na may batas. Oh. Ngayon, pinayagan nyo na, ay payagan nyo na para sa lahat. Para magkaalaman kung sino ang mga bilyonaryo dyan sa mga senador. Oh, ako hindi magtaka dyan, bilyonaryo, yung 2 bilyar, kasi talagang bilyonaryo yung kanilang magulang eh. Oh. Kaya nga, dyan mo makikita talaga na ang umiiral talaga, hindi yung pagiging ano nila, kung hindi umiiral dyan sa Senado. Hindi yung pagiging partisan nila. Umiiral kadalasan dyan ang partisan. Kung saan ang pagiging politiko nila. Diba? Kasi kung ikaw hindi ka partisan, doon ka lang sa gitna, hindi ka papayag. Kasi nga maraming masasagasaan. Paano pag dumating yung punto na kailangan ng may dyan, papayag ba kayo? Kayong mga senador, kayong mga congressman, papayag ba kayo? Nailantad nyo lahat ang inyong mga bank account. Siyempre, ipagdidiinan nyo na may batas. Ngayon, bakit yung pinayagan na buksan? Di ba? Dahil impeachment. Mag-impeachment sa hindi, pag inutos ng batas, wala ka dapat sasantuhin. Ang problema, may utos nga ang batas, hindi nyo naman sinunod. Kaya umiiral talaga ang politika. Politika talaga ang umiiral dyan. Ganon ka ang ating kahit nasabihin na natin impartial ang mga yan, 70% pa rin yan ang mangingibabaw ay politika. Kasi mga politikong tao yan. Tingnan nyo, matanggal yan si VP Sara. Pag natanggal, kung sakali na matanggal yan si VP Sara, sino ang sunod nilang titirahin? Si Marcos Jr. Doon na nila pabanatan ang gusto yan. Kasi ang gusto nila, madurog ang kanilang mga kalaban. Sino ba ang mga kalaban? Sino ang unang-unang pinakamataas? Sara Duterte, kalalabas lang po ng Pulse Asia. Pakita ko po sa inyo. Kalalabas lang po ng Pulse. Ng Pulse Asia. Baby, alam. Ayan kalalabas lang po ng Pulse Asia. Pulse Asia ito Kalalabas lang po sa Table 9, 2028 election, first choice, presidential preferences, July 8 to June 28 to July 3. Diba? 3 to 6. Ayan. 2026 Philippine PR 1 and 2 in percent. Ito. Sara Duterte pa rin. NCR 39%. Di ba? Visayas 53%. Mindanao 87%. Paano hindi bibirahin ng todo yan? Di ba? Class ABC 46%, sa D 48%, sa E 59%. Ito yung sa E, ito yung mga nasa laylayan ng lipunan na sinasabi ni Leni Robredo. Tingnan nyo yung kanyang mga katunggali. Si Sara Duterte
39% sa NCR. Oh. Tapos sa Visayas 53%, sa Mindanao 87%. Ang pinakamalapit sa kanya si Leni Robredo. Ang problema, nangako na si Leni Robredo na hindi siya lalaban sa pagka-presidente. Pero wag natin pangakuan yan kasi ang politiko mga sinungaling yan eh. May pagkasinungaling yung mga politiko eh. Siya lang ang pinakamalapit. Paano kung nakita ito ni Leni Robredo? Malaki ang chance ko kasi sa NCR konti lang ang diferensya. 1% lang. Diba? 1% lang. 39% si Sara Duterte. 39% si Sara Duterte. Si Leni Robredo ay 38%. 1% lang ang kanilang diferensya sa NCR. At sa Visayas, dito siya kinain ng buhay. Kasi 53% si Inday Sara, si Leni Robredo ay 27%. 27% si Leni Robredo. 53%, ang laki ng diferensya, halos 20%. At pagdating ng Mindanao, lalo siyang kinain ng husto ni VP Inday Sara kasi 87% si Inday Sara, 8% sa si Leni Robredo. At ang pinakamalapit nilang dalawang kalaban, itong si Rapi Tulfo. At nasaan dito si wala si Rizal Tiberos dito Bakit naman hindi sinali? Nandito pala, nakasali. Basahin natin yung ipanghuli na natin si Leni Robredo. Si Rizal Tiberos pala, sorry. Ayan, ang pinakamalapit si Rapi Tulfo. Sa NCR, 39% si Inday Sara, 38% si Leni Robredo, at si Rapi Tulfo. Magsaya na kayo. Dahil 16% siya. Ay, maraming salamat po sa nag-like sa inyo. 16% po si Rapi Tulfo. Diba? NCR yun Dapat ang galing-galing nila sa mga programa nila, ang galing-galing nila, lalo na yung mga nag-aaway na mag-asawa, yung mga kabit. Nako, ang galing-galing nila dito. Pero bakit 16% pa rin? Pagdating sa Visayas, si Inday Sara 53%, si Leni Robredo 27%, at si Rapi Tulfo 10%. 10%. Mas lalo na sa Mindanao. Pero Mindanaoan to si Tulfo Nagtsabakano nga nino. Nagtsabakano nga. Di ba? 87% si Sara, 8% si Leni Robredo, at 2% si Rapi Tulfo. Di ba? Aray ko. At ito ito ang pinakamalupit. Si Rizal Tiberos. Di ba? Cornelio Berliarta, yan, mega love shout out. Trillanes 89%. Nandito ba? Refuse Rizal Tiberos. Wala dito boss si Trillanes ang nandito Duterte Sara, Robredo Leni, Tulfo Rapi, Dizon Vince. Buti pa si Vince Dizon, naka 1%. Magalong Binji. Tapos Torre Nicanor 0.01. Tapos others
Diba? Robin Padilla, Bongbong Marcos Jr., Basti Duterte, Vico Soto, Ping Lacson, Sol Aragones, Vicente Soto, Vicente Tito Soto, Risa Ontiveros. Oh. Pinakahuli po si Risa Ontiveros. Ganun ba? Sobra-sobra pa. Tapos na eh. Tapos na ang kanyang karir. Totoo yung tapos na ang karir. Nandito si buti pa si si Vince Dizon pumapang-apat 2% sa NCR. Tapos sa Visayas 3% si malupit si may kabig si sa Visayas si Vince Dizon, kaso lang sa Mindanao zero na lahat sila nag-1 lang si Robin Padilla. Si Magalong 1 si Magalong hindi, si Vince Dizon ay naka 3% sa Visayas. 1 2 3 4 1, 2, 3, 4. Naka 3% mo. May kabig si si Vince Dizon sa Visayas. Si Nick Torre 0.01, 0-0 na lahat. Sa Class ABC 1. Tapos sa Class D 1 din. Sa Class A 1 din. Di ba? Grabe, tapos ito puro na 0 lahat. Kawawa naman si Ontiveros. Baka hindi ito baka hindi talaga ito sinalis yung Ontiveros. Kawawa naman. Nilagay lang yung pangalan. At saka si Tito Soto 0.02 0.01. Buti pa si Robin Padilla naka 0.4. At saka si Bongbong Marcos 0.1 0.1. 0.05 si Baste, 0.03, 0.02, 0.02, 0.02, 0.01. Baka mali ito magagalit nito si Ontiveros sa inyo. Sinasabi pa naman ni Ontiveros na number 1 siya. Magagalit sa inyo si Ontiveros. Baka gawa na naman kayo ng mga kaso nito Ontiveros. Tanim kaso na naman kayo dyan. Di ba? Wag niyong galitin si Risa Ontiveros baka mamaya magalit sa inyo. Tanim kaso na naman kayo dyan. Diba? Kaya wag niyong galitin si Senador Risa Ontiveros. Sabi pa naman ng mga dilawan na 53%. Tapos ngayon sabihin nyo hindi pala totoo. Magagalit talaga sa inyo yon. Hala kayo, sige kayo. Madadali kayo ni Senator Ontiveros niyan. Kaya nga hindi nilagay kasi overqualified. Talaga naman. Hindi nga yata naka 100,000 doon sa Caloocan yan. Hindi ko alam kung naka 100,000 ba siya doon sa Caloocan. Alam nyo, umikot yan doon sa kapinsanan ko. Pinagtatawanan doon sa sabi niya. Pinagtatawanan niya doon ng mga kapinsanan ko. Kasi sabi niya, parang namang nangangampanya ba yun? Kaya, ayawan ko dyan sa na yan. Pero siyempre, pangarap niya yun pigilan ba natin yun? Diba? Pero ang masaklap, umiikot siya. Pag nakikita niya ang sigaw Duterte, pag siyang nakikita, sumisigaw Duterte. Sabi ng mga kapinsanan ko dyan sa Caloocan
Hindi kaya siya nahihiya na ganun ang ginagawa sa kanya? No? Kaya, ang ano talaga ng mga ito, pagdating ng October, November, makikita nyo yung mga senador na yan. Magkandarapa na yan, suyo-suyuin ang isang VP Sara Duterte. Alam nyo ba? Ang isang Sara Duterte, wala pang partido yan, ha? Wala pang hawak na partido yan. Wala pang inaaniba na partido. Oh. Ang nagdadala sa kanya ay PDP Laban. Pero hindi po siya membro ng PDP Laban. Wala pa pong partido yan. Ang tanging tinayo niya lang na partido ay yung hugpong ng pagbabago, kung saan na mga local politics yung kanyang mga hawak. Iyon ang kanyang mga doon. Lalong-lalo na pag may partido na yan. Di ba? Kaya nakakalungkot na. Talagang grabe ang nila. Lalo na ngayon. Lumabas na yung survey ng Pulse-Asia. Wala pa yung SWS. Ang layo ng sumusunod sa kanya, ang layo ng diferensya. NCR lang, di ba? Bugbog na bugbog sa media. Dapat talo siya dito, pero hindi eh. Halos magtay pa sila eh. Kahit pag minus 2 plus 1 eh. Minus 2 plus 1. Lamang pa rin siya, sabihin na natin, natay sila dito sa NCR. Ang problema, pagdating sa Mindanao, doon ka babakbakan ng husto. Kaya nga pala hindi nangampanya itong na ito. Itong mga ni Marcos. Kasi halos wala sa kanilang tumatanggap simula sa Visayas hanggang sa Mindanao, halos wala sa kanilang tumatanggap ng mga local politics. Kaya ang nangyari, pumupunta sila doon, pa isa-isa lang. Pag sabay-sabay, walang tumatanggap sa kanila. Kasi nga, sinusuka sila ng tao sa Visayas at sa Mindanao. Hindi ito kwentong barbero, ha? Hindi ito kwentong barbero. Umamin mismo yung kanilang campaign manager. Sino ang kanilang campaign manager? Si Toby Chanko. Na pag tumatawag siya doon sa mga local politician, simula sa Visayas hanggang sa Mindanao, sinasabi sa kanila, pwede kayong pumunta rito pero wag sabay-sabay. Kasi nga, baka kami madamay, matalo pa kami. Iyon ang pakiusap sa kanila. Makikita nyo kung gaano pinatunayan ng kalaban mismo. Kalaban mismo. Kalaban mismo ng administrasyon ang talagang nagpapatunay na talagang ang pag dinala ka ng Duterte, napakalaki ng chance mo. Di ba? Inamin mismo yan ni Toby Chanko, campaign manager nila. Kaya pala hindi sila makapagkampanya doon. Kaya ang ginawa nila, isa-isa silang pumupunta doon. Kita nyo ang pagkakamali ni Francis Escudero. Akala niya nakaano na siya, nakajakpat na siya kasi administrasyon. Pero wag ka, nadisgrasya sila. Si Bong Revilla, malulupit yun. Sino pang mga nadisgrasya? Iyan, sila Dilima. Kaya nga, ganyan na lang ang galit nila kay sa mga Duterte. Kaya itong dalawang tulpo na ito, sa bagay, hindi naman sabay tatakbo eh. Itong si Senador Rapi Tulfo, nako, kahit ganon kalaki ang kanyang followers sa kanyang YouTube,
Kaya kita mo, hindi siya masyadong, hindi siya masyadong nagdadadaldal katulad ni Erwin Tulfo. Limited masyado yung niya, limited masyado yung mga bitaw niya pagdating sa impeachment. Kasi, nangangamba siya. Re-electionist siya. Huwag na natin sabihin na tataas siya. Re-electionist siya eh. Tingnan mo yung kanyang standing sa kung pang ilan siya. Namamayagpag pa rin ang isang Leni Robredo kahit na papano lumalaban sa NCR. Ang problema, kakainin siya ng buhay pagdating ng Visayas at sa Mindanao. Kaya napakahirap na isa kang judge tapos re-electionist ka. Diba? Mahirap na timbangin. Dahil baka mamaya kung re-electionist ka, matapos ang karir mo. Kasi pagbasihan mo yan si dating Senator Tolentino. Ngayon nasaan siya? Palubag-loob na lang. Nilagay siya sa libor. Sinong tinanggal? Si Quaresma ba yan? Laguisma pala. Tinanggal si Laguisma. No? Kaya gano'n sila ilag na ilag sila. Kanino yan? Kay Rick? Ilag na ilag sila pagdating sa yung mga re-electionist. Di ba? Kaya yung mga maiingay dyan na mga senador, lalong-lalo na si tingnan mo si si Subiri, tahimik din. Si Villanueva, tahimik din. Yung mga administrasyon na re-electionist. Sino lang ang madaldal? Si Pangilinan, si Soto. Kasi mga yan eh. Mga kapapanalo lang mga yan. Si Lacson, si Erwin, yan, mga maiingay yan. Kasi kapapanalo lang. Tingnan nyo, malalaman nyo yan. Pag iyan si Lacson, tinahulan na si Marcos, malamang lalaban niya sa 2026. Sa 2028. Pero kung mananatiling tapat, habang nakikinabang pa, doon muna. Diba? Nako, mukhang lalakas ng ulan Alright? Magpapaalam na po muna ako sa inyo dahil medyo lumakas ang ulan. Baka abutan tayo ng baka biglang tumawag yung boss. Grabe, kung dito tingnan nyo. Ang kapal ng ulap. Grabe, kapal ng ulap. Kaya ingat po kayo lahat. Yung kung nasaan man kayo ngayon na at malakas ang ulan malakas na yata sa lugar nyo. Ayan, ingat po kayong lahat. Ayan. Magpapaalam na po ako sa inyo at Mami Mercy Kalunod, mega love shout out po. Ayan. Sa lahat po ng dumaan, maraming salamat. Kay Nardisi, kay Cornelio Villarta at kay Bulan Entertainment. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa lahat ng nag-like, maraming salamat po. At magandang hapon po sa inyong lahat.